Susubukan lang natin, hindi naman lahat ng subject siguro makukuha natin. I-send natin sa group yung inshallah babasahin para mas malaki yung effort na manggagaling po sa inyo. Okay? So, welcome uli kay Ustaz Jamal sa morning classes natin. Allahu Akbar. Na-miss natin siya dito. Alhamdulillah, inshallah, biyayaan siya ng mas mabuti pang trabaho namin. So, ayon sa ating babasahin, ang tatalakayin natin sa first subject natin ay Quran. No, dito, alam naman natin lahat, umabot na tayo, umuntong na tayo sa level 3, kung gaano ka-importante yung Quran sa buhay ng isang Muslim. Dinisign ng Allah subhanahu wa ta'ala na halos 5 beses sa isang araw, kailangan natin basahin yung Quran. Depende sa kung gaano ka haba yung ating namemorya, no? Pero 5 beses natin babasahin yun. Isang patunay na kailangan talaga natin maging connected dun sa Quran. Parati natin sinasabi na ang Quran ay nasa lengguwaheng Arabic. Meron tayong opportunity, huwag ninyong maliitin yung nagagawa ng social media na mga WhatsApp, voice messages. I-message nyo si Ustaz Jamal, doktor yan sa Arabic alphabet. So matutulungan din kayo. I-challenge ninyo yung mga sarili ninyo. No? Dahil darating yung panahon, pag-uwi natin sa Pilipinas, magiging busy na tayo. Instead of nilalagay natin yung mga oras natin sa 5 oras sa YouTube, sa Facebook, bawasan lang natin ng 1 oras. Concentrate tayong matuto ng Quran. I-message natin si Ustaz Jamal, kulitin natin. Total, gano'n namang ginagawa niya sa atin. Kulitin din natin siya. Magpaturo tayo. Alam niyo ba yung number ni Ustaz Jamal? Si Ustaz Jamal, handang-handang magturo yan. So kahit i-message ninyo, voice message, video call, walang problema sa kanya yan. No? I-grab natin yung opportunity na nandito sila. Sayang yung mga oras at mga panahon natin. Parehas. Si Ustaz Jamal may kaalaman, kayo may free time. No? So i-grab po natin yung opportunity. So ayon po sa ating babasahin, ang kabanata na kukunin po natin ay Surat Al-Alaq. Bilang review sa lahat, ano yung natatandaan ninyo sa Surat Al-Alaq? No? Wala si Sheikh Abdul Raqib. Raqib. Anong sabi ni Sheikh Raqib? Masakit po nga siya? Wala niya mag-message na ba siya sa ayun pa din. Aray, ang kiabis yan. Okay. So, ano yung natatandaan ninyo sa Surat Al-Alaq? Sa mga previous na pag-aaral ninyo, ano yung tumatak talaga sa inyo pagdating dito sa sura na ito? No? Nagre-reply ka, Dor. Ano, Ustaz? No. Huwag mo naman i-shortcut. I-explain mo naman sa amin. Kaya parang nagpapahalaga siya sa kaalaman. Dahil inutos ng Allah na ikay gumasa. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي ألم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم. Kailangan ko ito. Oh, alhamdulillah. Mashallah. Salamat po, Ustaz. Yung iba, ano pa yung natatandaan yung tumatak talaga sa inyo?
No? Ito yung unang Revelasyon. nag-reveal sa Propeta Muhammad. Kaya mga Mashallah. Tama. Ano pa? Sheikh Faisal. Ito din sa akin sinunod ko. Hmm. Naalala ko yung lights. Sarap kasi, walang mga yan. Kaya ang parati sa una nun eh. Si Alvin. Ikaw, Min, anong natatanda mo surat al-Alaq? Hindi pa nakadiscuss touch. Hmm? Oh, alhamdulillah. So, kahit sa social media, minsan pagka dumadaan sa ating mga feeds yan, yung mga tafsir, yung mga kagandahan ng surah, yun yung mga dapat kiniklik natin, no? Kasi every time na kiniklik natin, dumadami yung mga kaparehas nito. No, engineered yun, para makuha yung sight ng tao. Okay? Ipinapahayag ng kabanata al-Alaq, ibig sabihin na muong dugo. Ito ay pinahayag sa Makkah, no? Dahil nga ito yung pinakauna, sabi ni Raj. Sabi ni Ustads, ito yung naghihikayat sa atin na talagang mag-aral, matuto, magbasa, no? At ang bilang ng mga talata ay 11. Mashallah. Nagsimula ang kabanata sa pamamagitan ng paglilinaw sa habag ng Allah sa kanyang marangal na sugo. Allahu Akbar. So, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Magbasa ka. O basahin mo, O Muhammad. Masya-Allah. So, yung pangyayari, tulad ng sabi natin, maintindihan natin ng lubusan yung nilalaman ng Quran kung sinasamahan natin ito ng sirah, history ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi dito malalaman mo kung paano ginamit ang aya na ito. Mahalaga po yun sa pag-intindi ng mga nilalaman ng Quran. Kasi baka pwede natin bigyan ng interpretasyon yung nilalaman ng Quran na hindi naman talaga para doon. Tama? So, binaba ito sa unang pagkakataon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa man dumating itong aya na ito, namamalagi na siya sa saan? Oo, sa bundok ng Hira. Okay? Ang tawag na ngayon, ano ang tawag doon? Jabal. Okay? So, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil pinoprotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat, kung makikita mo, lahat dinadaan sa proseso. Lahat ng bagay, pagdating sa pag-uutos ng Allah sa tao, kahit sa kanyang propeta, idinadaan sa proseso. Bago bumaba itong aya na ito, 3 buwan, 4 na buwan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diba? Doon na. Parang ayaw niya nang makita yung mga nangyayari sa Makkah. So nagko-contemplate siya. Nagmumuni-muni. Binabasa niya yung kalikasan. Inaalam niya, ano ba talaga yung talagang dahilan ng pagkakalikha. Hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na bumaba nga itong ayat. Ilang beses nating sinabi itong sitwasyon na nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marami ang magagawa ng isang lalaki kapag sinusuportahan siya ng kanyang asawa. Isipin mo, gaano ka challenges yan. Yung Taif lang,
pagbabatuhin ka. Pero hindi siya sumuko. Dahil nga alam niya, pag-uwi niya, may kakausap sa kanya na magkakalm sa kanya, relax ka lang. Allahu Akbar. So lahat ng yung mga stress sa buhay, pagdating mo sa bahay, yun yung magiging rason ng maging calm ka. So ganun po nangyari. Siyempre, isipin nyo yung pangyayari na ano siya supernatural ika nila, di ba? Hindi siya normal na pangyayari. Tama? Kapag nakakita ka ng jinn, Abdurrahman, akala mo na si Ustaz Jamal yun. Ginigising ka, sinasabi mo, kinakausap ka. Diba? Last time. Yung pala, wala na pala dito si Ustaz Jamal. Oo. Meron ganun. May mga bagay na supernatural na hindi mo siya maisip na mangyayari sa iyo. Ang nangyari sa propeta, ganun na ganun. No? Biruin mo, yayakapin kang mahigpit ng hindi ko ma-imagine. Yung kakausap nga lang, makita mo nga, mukhang takot na takot ka na, di ba? Halos, ano na? Especially itong mga tausog, di ba? Matapang to. Pero pagka nakakita ng lutaw? Ha? Matapang to. Pero pagka makakita ng multo. Iba buka. Tausog na sa minuto at Pero isipin nyo, subhanallah, hindi normal yun na instances, nakakausapin siya ng isang anghel na ganun kalakas sa ganung pagkakataon. Okay lang kung example maraming tao nangyari sa iyo, pero mag-isa ka. Nagmumuni-muni ka, dumating yan. Allahu Akbar. Isipin mo, kaya kung iisipin mo yung dinanas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas lalo mo siyang ma-appreciate. At yung mga nangyayari sa kanya, na dapat maging modelo mo siya sa lahat ng pagkakataon. Nanginig nga siya di ba? Nanginig siya pagbaba niya. Pero yun nga, sabi nga natin, dahil umuwi siya sa bahay na kung saan always siyang welcome. Dahil nga, na-establish niya rin sa asawa niya na sabi ng asawa niya, hindi ka pababayaan ng Allah. Bakit? Na-establish niya. Sabi niya, mabait ka sa mga kapitbahay mo. Sa mga nangangailangan ng tulong sa iyo. Yung mga mahihirap. Na-establish niya na yung itsurang ganun. So before natin hingin sa ating mga asawa yung respeto, dapat na-establish muna natin sa kanila kung sino nga ba talaga tayo at ano yung gusto natin mangyari sa buhay. Kasi dun nila huhugutin yung respeto nila sa atin.